Okay, magandang araw sa inyong lahat. JDB uli, ang inyong abang lingkod. Ito po ngayon pag-usapan natin, Ombudsman approves graft wraps versus ex-Comelec Commissioner Guanzon. Okay. So sabi rito, itong ombudsman daw po inutos na magsampa ng 2 kaso ng graft against kay Guanzon. Doon po sa allegation, no, unlawful disclosure of confidential information involving the petition to disqualify the candidacy of PBBM during the 2020 presidential election. And in a resolution dated December 27, 2023, the Ombudsman said Guanzon, by disclosing her vote, kasi sinabi po ni Guanzon yan ako bumoto na ako, sabi niya, DQ si BBM. Di ba? Naalala niyo yun? Sinabi niya yan ngayon, ang gusto niyang mangyari, kinukulit niya rito si Ferolino. Yun ang inaaway niya si Ferolino sabi rito, Guanzon was presiding commissioner of the Comelec First Division that was tasked with Marcos disqualification case. Now, this office finds merit, kulit naman ang ads na to. And this office finds merit in the complaint. Respondent Guanzon disclosed that she had voted to grant the petition in the disqualification cases and to disqualify Marcos Jr. on the ground of previous conviction of a crime involving moral turpitude. Di ba? Ito yung sinasabi niya na ako bumoto na ako dyan, DQ sa akin si Marcos. Sabi niya noon Kasi nga daw, para sa kanya, merong moral turpitude kasi hindi po nagbayad ng buwis si PBBM. Totoo nagbayad naman Ang wala lang po yung papel ng tawag diyan yung pag nagbabayad ka ng buwis, merong form. Sabi rito, it added that Guanzon also divulged that the resolution of the disqualification cases was being intentionally delayed so as to negate her vote for disqualification. Sabi niya kasi rito, ang usapan namin dito, by January 27, ay ilalabas na raw po ni Ferolino yung kanyang yung pangalan nito, parang resolution, gano'n, para mapagbotohan nila. Kaya lang, dahil nga bumoto na siya, ngayon, ang sinasabi niya, kaya po dinelay ang paglabas nito. At umabot na nga rin po ng kanyang retirement ng February 2. And therefore, mababaliwala po kasi ang boto ni Guanzon. Pag siya po ay retired na, therefore yung boto niya ay hindi na po mabibilang. So kaya siya nagwawala dahil talagang gustong-gusto niyang ma-disqualify si PBBM. Kasi ang issue po doon dati, kapag na-DQ ba si PBBM diyan sa Comelec level, ano ang susunod na hakbang? Takbo sa Supreme Court. Meron pong another school of thought diyan na hindi po pwedeng yan dalhin sa Supreme Court. Pwede namang i-dismiss ng Supreme Court yan sapagkat election matters yan and quasi-judicial body naman ang Comelec at sila ang task para po sa mga issues involving election. So kung ano yung desisyon nila, hindi po maaaring mapanghimasukan ng Korte Suprema. Meron pong isang ganong klase naman po ng argumento. Okay? Bilang respeto rito sa Comelec, sa separation nilang dalawa. Kasi hindi naman ito question of law So ngayon, dito kay Guanzon, sinisiguro niya talagang ma-DQ. At pagdating naman ng mag-apila sila BBM sa Korte Suprema, diba? So ang mangyayari ngayon, kapag naging presidente na, naproklama na, later on, diba? Naproklama na, magbaba ng desisyon ng Korte Suprema na DQ si BBM, mawawala sa pwesto. Kasi lilitaw, from the very beginning, disqualified or invalid or inacceptable talaga yung kanyang COC. Because in the first place, kapag meron kang kaso involving moral turpitude, hindi ka qualified. Yung COC mo hindi dapat tanggapin. So yun po yung kanyang hinahabol noon na talagang
PQ si PBBM. Ramdam rin naman kasi niya talaga namang overwhelmingly mananalo si PBBM. Okay, sabi rito, the Ombudsman said Guanzon disclosures happened in an interview. Tama, kay Sandra Aguinaldo. Sabi, respondent also claimed that the powerful people were meddling with the said cases, thereby causing the delay in the resolution of the consolidated cases. She also explained that Marcos Jr. did not pay taxes 4 times while he was a governor. Ano nga po yung pangalan yung papel na pag nagbabayad ng buwis? Yung income tax return. Ayun. Ang involving po ng moral turpitude, ang doon, pag hindi ka nagbayad ng buwis, yung tax evasion. Isa yan doon sa mga kaso na merong moral turpitude. Pero yung wala lang mahagilap na income tax return, hindi po ito, wala itong kinalaman sa moral turpitude. At saka alam niyo po, dito lang problema nga lang rin sa mga abogado niya, kila Attorney Vic, bakit hindi po nasilip ang anggulong ito na dapat sana noon pa na-dismiss na ng tuluyan ng kasong yan. Dapat nung inakyat nila yan, inapilan nila yan sa Court of Appeals. Diba? Ang problema, hindi na nila itinuloy yan Court of Appeals po, SC. Basta inapilan nila yan, tapos inatras na lang nilang tuluyan. Diba? Inatras nila ng tuluyan yun. Ngayon, kasi nakita nila na magpi-penalty lang si PBBM, ilang tagi 8,000 pesos lang naman yun. At binayaran na nga rin po nun ang penalty. Pero para sa akin, dapat itinuloy nila yung apila. Bakit kanyo? Ito po kasi yan Noong araw, ang sistema ng pagbabayad ng buwis, dahil laging messenger ako nung ako estudyante pa. So ako ang nagdadala sa BIR dahil pwede pa nung araw magbayad hanggang mga year 2001. Ako yung messenger ng kumpanya noon ng Sheremar Interior Design. Dala-dala ko yung income tax return na andun yung cheque kung magkano yung halaga na babayaran. Or sometimes, yung pera mismo, cash, na andun. Babayad ko yan sa BIR. So, paano malalaman ng BIR kung magkano yung halaga ng babayaran? Sa pamamagitan po ng income tax return. So, dahil wala pong nakitang kopya ng income tax return, hindi po hinatulan ng korte si PBBM ng tax evasion. Pagkus, dahil lamang sa walang naipalabas sila BBM na kopya ng income tax return. Hindi ba't noong 1986, napunta na po sila ng Hawaii and they lost more documents na hawak nila, yung mga original, di ba? Kinuha na sa kanila. Now, ito naman po, dito po sa kaso na to, sabi diyan, according to the Ombudsman, Guanzon said that based on an internal agreement that included herself and the Comelec Commissioner Ferolino, the case ponente, the resolution on disqualification cases will be released on January 17, but Ferolino was being unduly influenced to deliberately delay the release of the resolution on the disqualification cases. Nung nabanggit ko kanina na pinipilit niya na mailabas agad ng January 17 nang sa ganun makapagbotohan pa sila. At inaasahan niya kasi na yung iba pang mga kasamahan niyang commissioner madidikyo. Yung problema, yung isang inaasahan pa niya na nakausap na raw niya, ang binoto, hindi naman po para idikyo si BBM. Diba? So useless din yung gusto niyang mangyari, kahit na i-count pa yung boto niya. Guanzon reaction naman po. Sabi ni Guanzon rito, wala pa namang botohan noong na-interview ako. Sabi niya, nag-cast na siya ng boto sinabi niya yun pero sinasabi niya rito, wala pa naman daw botohang nangyari. Ibig sabihin, yung pangkalahatan. Kaya wala naman daw na boto na na-disclose. Meron. Sarili mong boto, dinisclose mo, which is hindi po dapat pwede yung ganun. Di ba? Yeah, there were no internal deliberations because the ponente did not submit her decision.
Hey, I even said in one of the interviews that Ferolino should submit her decision so we can vote on it already. Wilson said the decision stems from a complaint filed by Ferdinand Topacio over her support for Vice President Leni Robredo who ran against BBM. Yun. Ay, nako. Grabe, no? Topacio, abogado to ng SMNI. Di ba? Nikki Buloy. O, tapos ito pala yung nagsampa ng disqualification ng PBBM. Nakalimutan ko na. So, it was Topacio. Nagsampa nun. So, ngayon, ito, Guanzon. Alam nyo, ang nangyayari lang rito, kinakarma lang po. Etong mga, naalala ko yung, sinabi ni Harry Roque, di ba? Na pangit daw po ang pungsoy ni PBBM. Ewan ko lang. Kasi pagpasok ng 2024 di ba? Sunod-sunod na, nagkakanta, naglalabasan na yung karma nitong mga walang hiya at nagwawalang hiya sa kanya. So, susunod na po diyan, etong sina Maharlika, etong sina Bagoong Lipunan, yung mga nasa abroad na mga de-stabilizer ng ating lipunan. Hindi ba? Oh. Ay, nako. All right.